guys, pansinin nyo. Ayan, yan. Yan. So pag tinirigger ko to, baliktaran, may current na pumapasok. Yun. So confirm siya na mataas yung short circuit support. Kaya kailangan natin ito. Nalagyan na natin yan ng rosin. Okay. Ayan. Okay, so yan. Aalamin natin kung saan nakalocate yung short circuit na capacitor. Kasi total ano naman siya yung kanyang battery terminal short circuit na. So VDD main short circuit. Okay, aalamin natin kung nasaan nanggagaling yung problema nito, kung bakit ayaw niya mag-charge ng ayos, kung bakit ayaw mabuhay. Okay, so totally dead boot ang unit. So mag-inject tayo ng voltage, idirekta na natin sa battery terminal. So ayan guys, wala pa tayong pero kaya naman, wala pa tayong pang terminal sa pero mas sanay ako dito sa ginagawa ko. Okay, so ayan. Inject natin dito sa yan. Spark. Okay. So ayan. Ito, dalawang lumalabas dito. So itong pansin nyo, itong capacitor na to, yan, at saka itong IC na to. Ayan. Diyan dumadalo yung current. Diyan sa IC na yan. So ito ang tatanggalin natin at papalitan. So malaman natin kung mag-okay na siya. Protect dito sa mga IC na to kung saan man nakolocate to sa VDD main. So ito ay nagpo-protect, kaya ito nasisira kasi siya ang unang nagpo-protect dun sa component sa IC. So kailangan palitan natin yan para sa susunod na magkaganon ulit, ito uli ang unang maapektuhan, hindi dediretso sa IC. Okay guys, so yun, palitan natin itong kasi ito ay merong value na tinatawag.
Ayan, successful operation ng ating iPhone X. So ayan. Ayan na. Ayan natin kung anong result sa kanyang mga details. Ayan, kompleto naman. Kaya lang yung kanyang battery health ay mababa na. So, ayan. Ito yung iPhone X na ginagawa natin. Buhay na. So ito kasi ay short to ground ang issue. So kailangan natin siyang baakin ang board. Ayan, okay na. Buhay na ang unit. Alright. Natin ang about. O ayan o. O ayan, kay pinsan yan o. Gila plus ka.